Mula sa back injury, recovery hanggang sa nakabalik si Kai Sotto at nagkaroon nga rin ng magagandang laro at stats sa team ng Yokohama na gumulat sa mga fans. Magkakasunod na double-double ang kanyang nagawa. Pwede natin siyang tawagin na Asian Import King ng Japan B1 B-League at siya ang number 1 pagdating sa double-double stats sa hanay ng mga Asian imports dito sa Japan B1 B-League. Napatunayan ni Kai Sotto na angat ang kanyang laro laban sa mga local players ng Asia. Yung ibang import ang tawag sa kanila World Import, lalong-lalo na nga yung galing sa Europa, NBA at iba pang liga na hindi kabilang dito sa Asia. Halos nasa hanay na nga rin si Kai ng mga World Imports dahil nakapag-NBA G League Ignite Team ito at NBL, pero galing si Kai Sotto dito sa Asia kaya Asian Import na bibilang si Kai Sotto. Mas lamang sa experience ang mga galing sa NBA o naglaro na sa NBA dahil na rin sa ang NBA ang number 1 na liga na merong mataas na level ng kompetisyon na hindi naiintindihan ng mga pangkaraniwang fans. Halos lahat ng best players ng basketball ay ang goal ay makapasok sa NBA, pero meron rin naman yung mga players na nakakapasok dahil sa malakas na koneksyon at hindi nagagamit sa laro, kagaya ng kapatid ni Giannis na si Thanasis na kung titignan natin ang kanyang stats ay 0.9 ang average, wala pang 1 point, 0.4 rebound at kitang-kita naman dahil lang sa kanyang kapatid kung bakit nasa bench siya ng Milwaukee. Naniniwala ko na kayang-kaya rin kay Sotto sa NBA ang stats ni Thanasis. Gaya na rin ng nasabi ko noon, kung meron lamang isang Pinoy na owner ng isang NBA team ay kada taon ay may makakapasok na pure blood Pinoy sa NBA. Isa lamang si Thanasis sa marami pang ibang player na hindi nagagamit sa laro sa NBA pero nasa NBA. Kay Sotto naman lumalaban papunta sa NBA, walang malakas na koneksyon, ginagamit ang kanyang height at pagiging isang rim protector na kung saan isa siyang solid na player sa depensa sa loob ng paint, kasabay nga rin ng pagpapalakas ng kanyang upper body na talagang makakasabay sa lakas ng mga NBA players. Naipakita na ni Kai Sotto na kaya niyang pigilan ang mga malatangke at naglalakihang mga players sa loob ng paint, kaya wala nang duda na kaya niya rin itong gawin sa NBA. Ang isa pa ay mga NBA level players na ang nakalaban ni Kai o napigilan ni Kai. Dala-dala nila ang physicality ng NBA pero Kai Sotto kayang-kaya silang pigilan. Muling susubukan ni na Kai Sotto at ng Wasserman ang NBA Summer League na malapit na nga rin na magsimula. At saan nga bang team mapupunta ngayon si Kai Sotto? Orlando Magic ang team ni Kai Sotto last season ng NBA Summer League at alam rin natin na inimbitahan siya ng Sacramento Kings para sa isang NBA workout. Dito lang tayo sa Sacramento Kings, merong konting koneksyon dahil kay Jimmy Alapag, pero alam rin natin na hindi pa ganon kalakas si Jimmy Alapag at halos nag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang karera sa team ng Sacramento Kings bilang isang coach, pero yung posibilidad na mapabilang pa rin si Kai sa team ng Sacramento Kings sa NBA Summer League ay hindi pa rin nawawala. Backup big, pwede si Kai sa NBA at parang mas may gamit pa nga ito kumpara sa ibang players na nasa bench ng iba't ibang teams sa NBA na hindi nagagamit dahil sa height ni Kai Sotto ay kaya niyang makapagbigay ng quality minutes sa loob ng basketball court, lalong-lalo na nga sa depensa sa loob ng paint. Malapit na nga rin ang game day ng Yokohama at Kai Sotto Kawamura combo pwedeng magbalik at tatapusin nila ng malakas ang kanilang Japan B1 B-League campaign bilang hamon na rin sa mas mataas na level ng kompetisyon na paparating at kanilang kakarapin. Olympic qualifiers at NBA para dito kay Kai Sotto at itong si Kawamura naman diretso na sa Olympics kasama ang Akatsuki team. Tataas ang level ng kompetisyon at itataas rin ni na Kai Sotto at Kawamura ang antas ng kanilang laro at may papakita nila yan sa kanilang mga natitirang laro dito sa Japan B1 B-League.